Saktong-sakto dahil kanina bago magsimula yung plenary session dito, nagpa-unlock ng press briefing si Senator Erwin Tulfo na siya ngayon yung chair ng Senate Committee on Games and Amusement. And ang nasabi niya, siya raw, kung siya ang tatanungin, personally gusto niya raw ay total ban talaga pagdating sa online gambling dahil ibang klase na raw yung negative impact nito, lalong-lalo na sa kabataan dahil marami ng narratives ngayon at saka reports na pinapakita na iba yung mga bata ay kumukupit doon sa bulsa ng kanilang mga magulang para daw tumaya. And pero since meron nga siyang committee na hahawakan, nais niya raw muna mag-conduct ng hearings kasama ang mga stakeholders dito. At the same time, pag nakuha raw yung opinion kung sino ba may gusto for banning or regulation, i-report nila ito sa Senado and then hopefully raw ay magkaroon siya ng audience with the President for a possible executive order kung sakali man. Nung natanong din natin ano kayo masasabi ng senador tungkol doon nga sa mga kongresistang nahuli o napictura na nanonood ng sabong o kaya naman ay bilyar, ang nasabi dyan ni Senator Erwin, magtrabaho daw sana, binabayaran para magtrabaho, wag naman daw sanang gagawin yun. Pero kung yung nga, ang sabi niya kung hindi raw mapigilan yung katinang kamay pagdating doon, sana raw kahit pagkatapos na lang daw. Wag daw during that time especially na nasa oras ng trabaho at importanteng araw yan na hindi lang sa regular session ng Kamara, kundi lalong-lalo na araw din yan ng State of the Nation address. Sakto, dahil dito rin sa plenary session kanina, dalawa yung nagkaroon ng kanilang privileged speeches. Isa dyan si Senator Mig Zubiri at madiin niya rin talagang sinasabi kanina, ang nabanggit niya pa nga ay shame on you, Palcor, shame on you, operators of online gambling. Kasi ibang klase raw, yung kita raw na nakukuha dito, galing din naman daw yan sa bulsa ng napakaraming mga Pilipino. Milyon-milyon daw, nung huling report daw, around 3 million yung players daw ng online gambling. Ngayon, around 5 million na base sa mga datos na meron sila. So, gusto niya talaga na magkaroon ng total ban dito. At nagkaroon din dito ng mga same sentiment, yung ilan pa nga mga senador. At bago naman si Senator Mig Zubiri, si Senator Bam Aquino rin ay kanyang nagsalita rin ng privilege speech na nakatutok naman sa edukasyon. Reformation ang gusto niya talaga since nakuha niya ang Education Committee, ang gusto niya raw matutukan sa mga susunod na linggo ay yung kakulangan din sa mga classroom, yung sahod sa mga guro, yung lack of internet access, even yung delays daw pagdating sa pagkuha ng mga estudyante sa kanilang mga libro. So ilasan pa sa tinitingnan dito is yung ratio nung dami ng mga classroom na kakailanganin. Halimbawa, ang shortage daw na sinuportahan din ito ni Senadora Pia Cayetano is around 159,000 na classrooms. Technically, yung budget na kakailanganin daw para masupply ito was around 398 billion, pero ang na-budget lang for this year is 7 billion. So kailangan daw nilang malinaw sana where the government is standing on this issue para na masiguro yung budget allotment na hindi lang basta-basta nga nawawalgas kasi tinitignan din nila dito yung mga classroom o kaya school na nasira bunsod ng mga kalamidad. And even si Senator Sherwin Gatchalian na last time hawak niya itong committee, sinuportahan niya itong advokasya nga at mga gustong gawin ni Senator Bam Aquino. Nagkaroon pa nga ng invitation si Senator Bam kung gusto bang maging parte ng committee itong isang senador. So we'll see sa mga susunod na araw kung matutuloy yon. Bukod dyan, nagkaroon na rin ngayon ng additional batch ng mga committee chairmanships. Si Senator Loren Legarda, natoka sa kanya ang Culture and the Arts. Kay Senator Bato de la Rosa, nadagdagan siya ng Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation Committee. Unang committee na nakuha niya kahapon, Public Order and Dangerous Drugs. Si Senator Mig Zubiri naman, Economic Affairs. Senator Ping Lacson, as confirmed, nakuha niya nga or na-assign sa kanya ang Electoral Reforms and People's Participation na sinabi ni Senator Ping Lacson, in-offer daw sa kanya through by Senate President Chis Escudero through Minority Leader Tito Soto. Ito namang si Senator Mark Villar, nakuha niya ang Government Corporations and Public Enterprises. Senator Risa Ontiveros, kung ano yung hawak niya noong 19 Congress, yun pa rin ngayon. Yan yung Women, Children, Family Relations and Gender Equality Committee. Nagkaroon na rin ngayon ng assignment ng Deputy Majority Leaders. For the majority, Senator J.V. Ejercito and Senator Rodante Marcoleta. And for the minority, Senatora Mig Zubiri and Senadora Risa Ontiveros. So far, yan ang latest sa ngayon. Adjourned ng session until Monday next week. Pero asahan natin, simula by Monday, mag-roll yun na talaga ang committee hearings.